Hi guys, it's Clara the Number Explorer at ang topic natin for this video ay union and the intersection of sets. Union of sets. The union of two sets written or denoted as X union Y is the set of elements present in Y and both X and Y. So, yung union of sets, lahat ng laman ni X, yung laman ni Y, pagsasama-samahin lang natin silang lahat. So, kung isusulat natin yung union of sets sa set builder notation, X union Y is the set of X such that X is an element of set X or X is an element in set Y. So, basta nasa X siya, nasa Y siya, lahat yun, pagsasama-samahin lang natin. For example, set A is 1, 2, 3, 4, and 5. Set B contains 10, 11, 4, 5, and 12. So, yung A union B, A union B, pagsasama-samahin lang natin. So, dito sa case na to, napansin nyo hindi in order. 10, 11, 4, 5, 12. Ang ang i-advise sa inyo, i-arrange nyo. Kapag isusulat nyo na siya, i-arrange nyo na para hindi na kayo malilito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, and 12. Ayan. Kung mapapansin nyo, si 1, wala dito kay B. Pero nilagay pa rin natin siya. Kahit wala kay B, nilagay natin. Kahit wala kay A na nilagay pa rin natin. Basta pagsama-samahin lang natin lahat. So, ayun pala. Yung naulit, itong 4 and 5, napansin nyo, isang beses ko na lang siya sinulat dito. Counted as 1. Ganon. Yung naulit na elements. So, another example, halimbawa, set C contains 17, 18, 19, and 20. Tapos, set D contains 22, 23, and 24. So, napansin natin, parang wala namang pinagkaparehas. Ganon siya. Pag yung C, union D, pagsasama-samahin lang natin, kahit walang pinagkaparehas. 17, 18, 19, 20, 22, 23, and 24. So, ayan si C, union D. So, para sa Venn diagram, yung parang, paano yung representation, no? Halimbawa, itong rectangle na ito, yung ating universal set. So, kung gusto nyong reviewin kung ano yung universal set, subset, pwede nyong i-check yung video natin sa types of set. Tapos, bibilugan, may dalawang set. Si set A, tapos si B. So, ang A union B ay ito yon. Pinagsama daw si A. So, ito si A. Tapos, sinama yung pinagsama ni A at B. Ayan. Yan yung representation natin para sa A union B. Paano naman kung wala silang pinagkaparehas, walang overlap? Ganon pa din. Ang A union B, bawa ito si A, tapos ito si B, ang union pa din
lilista nyo lang kahit walang pinagkaparehas. Ayan yung Venn diagram para doon. Halimbawa, 3 set yung ibinigay. 3 set. So, si universal set yung rectangle, tapos may laman siya si set A, B, tapos si C. So, ang A, union B, union C, ay itong 3. Silang 3. Kailangan din nating tandaan na yung formula sa cardinality of A union B is equal to the cardinality of A plus cardinality of B minus the cardinality of A intersection B. So, itong A intersection B, yan yung pinagkaparehas nung set A tsaka nung set B. So, tingnan natin dito. Tingnan natin yung set A. Ilan yung laman ni set A? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ilan yung laman ni set B? 1, 2, 3, 4, 5. So, i-substitute natin dito. The cardinality of A union B. So, ano yung cardinality of A? Ilan yung laman ni A? 5. Tapos, ilan din yung laman ni B? 5 din. So, minus cardinality of A intersection B. Ilan yung pinagkaparehas ni A at B? Ilan yung laman ni A tapos laman pa ni B? So, ito yung 4 at 5. Para silang may 4 at 5. So, minus 2. So, 5 plus 5, 10 minus 2, 8. Yung cardinality of A union B daw, dapat may 8 laman. So, tingnan natin kung tama. Ito yung nakuha natin sa A union B. Tama ba na 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. So, nag-match na 8 ang laman ni A union B. Intersection of sets. Denoted by X intersection Y is the set of elements that belong to both X and Y. So, yung palatandaan ng symbol kanina para sa union of sets, U, union. Ngayon naman, kapag nakabaliktad na yung U, intersection of sets na siya. Dapat daw, na kay X na siya, na kay Y pa siya. So, kung isusulat natin sa set builder notation, ang X intersection Y, X such that X is an element of A and X is an X din pala ito. X pala to dapat. X and X is also an element of Y. So, halimbawa, kung i-imagine natin siya sa Venn diagram, itong rectangle, yung universal set, tapos ito yung set X, ito yung set Y. Ang magiging X intersection Y ay yung itong nasa gitna. Dapat nakapasok siya kay X tapos pasok pa siya kay Y. Yan yung X intersection Y. Tapos, paano naman kung sa Venn diagram ay 3? Ito yung universal set. Ito si set A, tapos set B, tapos set C. Itong mga bilog na yan. So, yung A intersection B, ito yun. Ito, A intersection B. Tapos, sunod naman,
si A intersection C. Ito yun. Itong nasa gitna. Kasama pa rin itong nasa gitna. Tapos, sunod naman, ang B intersection C. Ito yun. Kasama pa rin itong nasa gitna. Tapos, panghuli, itong A intersection B, intersection C, ito na lang yon, yung naiwang part dito sa gitna. Ayan yung kailangan nating tandaan. Parang yan yung representation niya sa Venn diagram. So, magkaroon tayo ng sample problem para sa kabuuan ng lesson. Okay, so given daw yung set A, B, and C, ito yung mga pinapahanap sa atin. So number 1, A intersection C. Ano daw yung pinagkaparehas, ano yung parehas na laman ni set A tsaka ni set C? So meron bang 1? Wala. May 3? Wala. 5 at 7? Wala rin. Tapos ang makikita nating pinagkaparehas nila ay 9, 11, at 13. Tapos, number 2, A union B. So, pag A union B, pagsasamahin lang natin lahat ng laman nila. So, yun ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, at 13. Tapos, number 3, B intersection C. Ano yung pinagkaparehas ni B at C? So, kung titingnan natin, ay wala silang pinagkaparehas. So, ibig sabihin nun, ang magiging sagot natin ay null set. Ayan, so pwede yung curly braces or yung symbol, yung bilog na may crush out, null set. Tapos, sunod naman, A union B, union C. So, kapag ganito yung tanong, pagsasamahin lang natin lahat ng yung lahat ng laman nila. So, yun ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, and 17. Tapos, pang huli natin, A intersection B, intersection C. So, yung gagawin natin dito, unahin lang muna natin yung A intersection B. Okay, so, ano yung pinagkaparehas ni A at B? Yung parehas nilang laman ay yung 3 at 5. So, itong parang ano siya, step by step. Yung A intersection B, ang laman niya 3 at 5. Tapos, so, kung nakuha na natin yung 3 at 5, i-intersection natin siya sa C. Si 3 at 5 ba? Meron din kay C? Wala. So, ibig sabihin, null set. Null set pala to. Walang dito, yung mga laman nito, wala daw siyang laman na present dito sa tatlo. Yung present siya kay A, present na kay B. Tapos present pa kay C, wala na. So, ayun yung conclusion para sa union and intersection of sets natin. Thank you so much guys for watching. Kung may questions kayo, comment down below. And clarification, suggested topics, please subscribe, please like this video and share to your classmates and friends. Thank you!